Mismo si Vice Ganda. Tandaan ninyo, si Vice Ganda na nga mismo. Nanawagan na din si Vice Ganda. Mga kababayan, sa taong bayan. Anong sabi ni Vice? Pakinggan nito mga kababayan. Sana hindi ako makopyright nito. EBS pa naman to. Ang EBS, ang lakas mag-copyright. Diba? Ako tingin ko parang, Ito hindi muna tayo magbayad ng tax. Ako para sa akin, Diba? Ako tingin ko parang, hindi pwedeng ninakaw nyo yung tax namin, tapos magbabayad pa din kami. Ibalik nyo muna yung ninakaw nyo sa amin. Ganun yon. Diba? Yung parang pupunta ka sa restaurant, diba? Pabili nga ng spaghetti, tapos merong pay as you order. Kasi diba yung tax, kaya ka nagbabayad ng kapalit nung na serbisyo. Diba? Magandang serbisyo, diba? Magandang daanan, serbisyo, magandang buhay para sa atin. Kaya magbabayad ka ng tax, diba? So para kang papa-order ng spaghetti, pay as you order. So eto yung bayad ko, bigyan mo ako ng spaghetti. Tapos bigyan lang sana sabi nung nagbebenta ng spaghetti, ay, may humablot nung spaghetti binigay mo sa akin, ay, nung binayad mo kanina, nanakaw yung binayad mo sa spaghetti. So ano gagawin ko? Magbabayad ulit ako para ibigyan mo ako ng spaghetti? Kahit nanakaw kung sinabi mong nanakaw yung pinabayad ko ng spaghetti, nagbayad na ako Ibigay mo sa akin yung spaghetti kasi nabayaran ko yun. Tama. Diba? Ano yun? Ganun lang yun, tapos babayaran kita ulit. So 2 beses ako magbabayad ng spaghetti para sa spaghetti nanakaw. Diba? Ako yun lang sa akin, diba? Sana wag nyo kami pagbayarin muna ng tax. Sana may tax holiday. Kasi ninanakaw nyo Ibalik kung talagang mahal lang ng mga nasa gobyerno ang mga Pilipino. Maglambing naman kayo. Pinanakaw nyo pera namin diba? Wag nyo muna kaming pagbayarin. Stop muna. Pagka hindi muna tayo magbayad ng tax, ako para sa akin Kita ninyo mga kababayan. Tama naman yung advice ni Vice. Sa totoo lang. Hanggat walang nakukulong dyan, sa mga mga kurakot at magnanakaw na yan, dapat hindi muna tayo magbayad ng tax. Diyos ko po mga kababayan. Tignan mo ba naman hindi ka lang magbayad ng tax, habulin ka na ng AMLAC? Diba? Yung BIR pa kada January nagti-check. Diba? Tignan ninyo. Yung BIR every first month of the year. Andyan agad, asaan yung 16005 mo dyan? O asan yung 0605? Asan yung ano mo dyan? BIR ganito, ganyan. Asan yung 3075 mo dyan? Mga nakadikit dyan sa pader na nakabalot ng Di ba? Nakabalot ng tawag dito, yung transparent na papel. Pagka every first month of the year, ando na yung BIR. Sunod-sunod na yan. Andun, kasama ang taga City Hall. Tapos may susunod pa, yung taga Sanitary. Nako po. Diba? Kapag nahulihan na ang lababo mo, lalo pag may kainan ka. Alin nyo yan? May penalty ka kagad. Tapos saan napunta yon? Nandun, ginawang mansion sa Ayala, Alabang. Andun sa Forbes. Yeah? Dapat ngayon, may issue dyan sa korupsyon sa tax. Dapat wala mo nang magbabayad sa loob ng ilang buwan hanggat walang nakukulong dyan. Hanggat hindi binalik yan. Kasi may karapatan tayong magtanong. May karapatan tayong hanapin yan. Kasi bakit? Inobliga tayong magbayad sige, huwag ka magbayad ng tax, nakukulong ka. Di ba? Pero pag sila, ninakaw yung tax natin, walang nakukulong. So wala tayong karapatan magreklamo? Kita mo yan? Kaya dapat kung ganyan, may issue sa korupsyon at hindi pa nabalik yung perang nawala na trilyones, ay baday, hindi dapat tayo muna magbayad. Lalo na yung mga OFW, kalaki-laki ng tax na binabayad ninyo. Huwag kayong pumayag. Di ba? Hanggat hindi binalik yung perang nawawala na trilyon na yan, huwag kayong magbayad ng tax. Kakalampagin nyo yung BIR. Huwag silang basa-basang maningil. Diba? Alam naman natin na trabaho nila yan. Diba? Ikaw, gaganahan ka pa magbayad ng tax? Diba? Sa totoo lang mga taong bayan,
Kung magkakasundo lang tayong lahat, itabi nyo yung kulay. Ginagawa, minsan kasi ito, di mga Pilipinong, minsan itong mga Pilipino, mga bobo rin eh. Minsan, pagdating mo sa ibang bansa, sasabihin, ang talino talaga pag Pinoy, ang galing talaga pag Pinoy. Sa aeroplano pa lang, pag Pilipino talaga na piloto, ang galing. Hindi umuuga pag landing. Di ba? Lagi natin pinagmayabang yan. Pagdating nga, pag Pilipino talaga, magaling pagdating sa karera, magaling. Minsan nga, Pilipino driver eh, nasa Middle East, nagdadrive ng bus, magaling. Pero bakit pagdating sa ating bayan, ang bububo natin? Di ba? Bakit pagdating sa ating bansa, ang bubo natin? Sa ibang bansa, bawal dumura, sumusunod tayo. Pero dito sa ating bansa, walang pakialam, nag-iyutan pa sa gilid ng kariton. Di ba? Kita mo yan? Ang galing-galing ng piloto natin. Kapag Pilipinong piloto, pag naglanding ang eroplano, papalakpak pa yan. Di ba? Pero pagdating sa usaping korupsyon, putang ina. Lahat tayo tanga. Alam nyo kung bakit marami ang kurakot? Kasi hinayaan nating nangungurakot. Huwag ka magbayad ng tax. Palitan nyo yung konstitusyon. Itigil nyo yung eleksyon. Tignan natin kung meron pang nanakawin yung mga yan. Yeah? Alam nyo, kaya nagnanakaw sa tax yan kasi hinahayaan natin. Tapos ito namang ibang Pilipino na mga bobo, di ba? Diyos ko. Yung ibang Pilipino mga bobo. Mahal ko si Inday Sara, wag ikulong yan. Putang ina mo. Mahal mo si Sara pero ikaw, mahal ka ba ni Sara? Diba? Mahal ko yan si Romualdez, si BBM. Ang tanong, kilala ba kayo niyan? Huwag na tayo maging tanga. Ipagtanggol ko si Trillanes. Kilala ka ba ni Trillanes? Ipagtanggol ko si Leni Robredo. Binigyan ka ba 1 kilong bigas ni Leni nung nagutom ka? Kilala ka ba ni Leni? Putragis na yan. Ganun lang kasimple. Huwag kayo magalit sa akin, real talk lang. Diba? Tapos ang lakas pang loob sabihin, Tatay Digong. Hindi naman kayo magkamukha ni Sara, tinawag mo bang tatay? Walang problema. Sumuporta sa politiko. Ang politiko tao lang yan. Huwag yung gawing santo. Yeah. Tulad kay Digong. Putang ina, buhay pa, pinagdasalan nyo na. Yeah, namatay na nga yata eh. Kent, hindi pwedeng di magbayad ng tax kasi automatic naman kaltas. Sa totoo lang, yun nga problema natin eh. So ano bang solusyon yan? Kasi hindi man po pwedeng hindi ka magbayad kasi automatic naman kakaltasan. Ang solusyon dyan mga kababayan, magkaisa. Manawagan. Sabi na nga ni PBBM, karapatan nyo yan, maglabas ng saloobin kasi ninakawan kayo eh. Ngayon, nagkakaisa, pag hindi kayo papakinggan at walang makulong dyan, edi sunugin nyo, lusobin nyo, silaban nyo, tapos. Diba? Ganun lang. Kaya sabi ko sa inyo, ngayong September 21, magsanib puwersa ang lahat, itabi nyo yung kulay na yan, putang ina. Diyan kasi sa kulay naging bobo ang tao eh. Di ba? Diyan sa kulay, naging bubo ang tao. Sabi ni Isako ang isang buang. Ayaw daw niya makipagkaisa sa akin kasi tambalos-los daw ako. Mas lalo namang ayaw ko makipagkaisa sa'yo, bobo ka na nga, samahan pa kita. Di ba? Alam ko kayo mga DDS, mga bobo kayo pero hindi kayo bulag. Di ba? Ayaw mo makipagkaisa sa akin, pakialam ko sa'yo. Diyos mio, Marimar. Lamunin mo yung kulay mo. Tignan mo, mamamatay na lang si Digong, nagkapera ka. Tangina mo. Yeah. Kung ayaw mo sa akin, bakit tinanong mo ba ako na gusto kita? Ayaw mo sa akin, di ba? So, ang lakas naman ng loob mo na ako pa ang magpilit sa'yo. Hoy.
Choice mo yan. Yeah? Kung ayaw mo makipagsundo sa akin, suluhin mo yung earth mo. Kaya meron din ako sariling earth. Yeah? Mine your own earth and I will mine my earth. Ganun lang yon. Simple lang yan. Isa kang buang. Yeah? So yun lang mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating live kasi 100 minutes na tayo, 1 oras na tayo mahigit. Kung ayaw nyo makipagsundo sa kapwa ninyo Pilipino, magsolo kayo. Tingnan nyo si Siles, nagsulo sa EDSA. Hindi umabot 100. Di ba? Siya lang doon, nag-isa, malaki. Yung lahat ng kasama niya, pumayat sa kakasigaw. Di ba? Kayo mga DDS, kung ayaw nyo makipagkaisa, hindi magsulo kayo. Make sure na dadami kayo. Iputang ina ninyo. Kayo pa nga yung unti, kayo pa yung magmamalaki. Tang ina nyo. Ultimo nga sundalo, pinanawagan nyo na eh. Ayaw nga sundalo sumalib sa inyo kay mga bubo kayo. 'Di ba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po. And see you next live. God bless. Thank you. 'Di ba? Mga DDS, kung ayaw nyo makipagkaisa sa dilawan, sa pulahan, magsulo na lang kayo. Wala naman kayong mga karats. Yeah. Kahit ang pinklawan, dilawan, at ang loyalista, ayaw makipagsama sa inyo. Bakit? Ang babaho ng hininga ninyo, ang bububo ninyo, ang papangit ninyo. Tapos pagdating doon, ang pinklawan at loyalista, maraming pagkain, makikihits lang kayo. Kasi di ba mga mahihirap kayo? Tapos baka pag nakakita kayo ng mga mahitsura doon, panglalandiin ninyo. Kasi di ba, mga tigang at manyakis kayo, katulad ng idol ninyo. Baka pagdating doon, bigla ninyong pang-rapin yung mga malalaking burat na mga nagrarally doon kasi kadalasan pa man sa mga DDS, yung puro burat lang ni Basti ang nakikita nyo, yung bukol, umbok ng burat ni Basti. Alam ko ang mga DDS, manyakis yan. Bukod sa manyakis, dugyot, patay guto, mahirap. Yeah? Mga uto-uto, mga bobo, mga inutil, mga hampas lupa. Yeah? Ipag ginamit nyo yung skills ninyong ganyan, talagang tatanggihan kayo ng kakamping at loyalista. Yun. Magsulo na lang kayo. Yeah? So yun lang. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.